Thank you, Mr. President. Mr. President, at this juncture and with the permission of the body, I move that we recognize the distinguished gentleman from Camarines Norte and Nueva Ecija, Senator Robin Hood Padilla, to deliver his privileged speech. So move, Mr. President. Senator Robin Hood Padilla is hereby recognized to deliver his privileged speech. Please proceed. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginoong Tagapangulo, ako po ay tumitindig ngayon sa bisa ng kolektibo at personal na pribilehiyo. Kapag binanggit ko po ang personal, ito po ay napaka-personal sa akin sapagkat ang akin pong ina ay 90 years old at siya po ay nasa advanced dementia ngayon. Mga mahal kong kasama sa bulwagang ito, dumudulog ako sa inyo na mag-break muna po tayo sandali sa mga issue ng flood control, ghost projects, sa mga sugarol, sa mga espiya. Nais ko pong ilapit po sa inyo ang isang panukala na higit pa po sa politika. Panoorin po natin ang video. Sa bawat unang hakbang, may mga kamay na laging nakaalalay. Sa bawat luha, may pagyakap. Sa bawat takot, may tinig na nagpapalakas ng loob. Hanggang hindi na natin kailangan ng pag-akay, kinakaya na natin na wala ang kanilang gabay. Ngunit sa panahong natuto na tayong lumaban, sila naman ay unti-unti nang nanghihina. Ang dating bisig na gumagabay, ngayon ay nangangailangan na ng pag-alalay. Ang dating tinig na nagbibigay lakas, ngayon hirap na magsalita at umunawa. Sa kanilang pagtanda, sino ang mag-aalaga? Hahayaan ba natin silang mag-isa? O hahayaan natin silang sumaya sa mga tahanang lubos silang mamahalin at aalagaan? Ang talumpating ito ay para sa ating mga magulang, sa ating mga lolo at lola, mga ilaw at haligi ng tahanan na nagbuhos ng pawis, dugo at luha upang tayo'y mahubog sa kung sino po tayo ngayon. Sila ang nagpagal ng ilang dekada upang itaguyod ang pamilya at sa proseso ay nakapag-ambag sa pagpapatatag at paglago ng ekonomiya. Kung sinasabi po natin na it takes a village to raise a child, dapat din po natin kilalanin na kailangan din ng isang buong pamayanan para maalagaan ang matatanda. Ako po ay naniniwala na ang tunay na sukatan ng isang makatarungan at makataong lipunan ay kung paano nito inaaruga ang mga nasa laylayan, ang mga napag-iiwanan, ang mga bata, ang mahihirap, ang may karamdaman, at ang matatanda. Malinaw pa po sa liwanag ng araw, mga kasama, na tayo po ay parang may pagkukulang. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, as of May 2020, meron na pong 12.3 milyong Pilipino na edad 60 pataas. Katumbas po ito ng 11.31% ng ating populasyon. Sila po ang mga tinatawag nating dual citizen, mga senior citizen po. At ayon sa Commission on Population and Development o PAPCOM, aakyat pa ito sa 14% pagsapit ng 2030 hanggang 2035. Sa loob ng isang dekada, halos isa sa bawat 7 ng ating mga kababayan ay senior citizen na po. Ngunit, napakabigat po ng kanilang sitwasyon.
Sa usapin ng kabuhayan, ayon po sa isang 2022 report ng UP Population Institute o UPPI, sa 9.2 milyong senior citizens sa bansa, 46% po ay kumakayod pa rin upang matustusan ang pangangailangan sa pang-araw-araw at pangkalusugan. Ayon din po sa 2023 Poverty Incidence Report ng PSA, mahigit 837,000 o 7.8% ng mga senior citizens ay kabilang sa mga mahihirap na pamilya na naglalagay sa kanila sa panganib ng hindi pagkakaroon ng sapat na pagkain at pangangalaga. Sa usapin po ng kalusugan, noong 2020, sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, sa pag-aaral din po ng UPPI, naitala na 58% ng mga senior citizens ay may at least isang comorbidity tulad ng alta presyon, diabetes, sakit sa puso, at kidney failure. Ayon pa nga po sa isang dating executive director ng POPCOM, na isa ring public health professional, dahil sa laganap na kahirapan, maraming senior citizens na may mahinang kalusugan ang madaling kapitan ng kapansanan sa pag-iisip tulad ng depresyon, lalo na sa mga namumuhay mag-isa, mga maagang nabiyudo at nabiyuda. At isama na rin po natin ang mga pinabayaan na o hindi na bibigyan ng pansin ng pamilya. Mataas po ang posibilidad ng Alzheimer's na nangangailangan ng 24/7 na pangangalaga. Ang Alzheimer's po ay pangkaraniwang anyo ng demensya. Ang sakit na nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at kakayahang magsagawa ng mga pang-araw-araw na gawain. Noong taong 2020, ayon po sa prevalence rate, kulang-kulang 1 milyong senior citizen ang mayroong demensya. At ito ay inaasahan pang tumaas hanggang 1.5 million sa 2030, 2 million sa 2040, at 2.5 million pagdating ng 2050. Panoorin po natin ang video. Ano pangalan ng anak mo? Pangalan ng anak mo? Kalimutan mo na anak mo? Wala nga siyang kasama, te. Pangalan daw niya, Monica Flores. Narandanan, sama ka sa amin. Paggamot ka namin. Dahil saan ka pupunta? Anapunan may ka, naglugog ka. Ginoong Pangulo, tingnan din po natin ang mga numero. Ngayon pong taong 2026, ang ating pamahalaan ay gagastos ng mahigit 6.7 trilyon ayon po sa ating pambansang budget. Kung hahatiin po natin ito sa bawat Pilipino, bawat isa ay may himigit kumulang 59,000 per capita share. Ngunit, kung titingnan lamang natin ang nakalaan para po sa ating mga senior citizens sa ilalim ng budgetary items tulad ng social pension, centenarian cash gift, Philippine PhilHealth subsidy, immunization,
at residential care facilities, ang gobyerno po ay gumagastos lamang on the average ng humigit kumulang 9,795 sa bawat senior citizen bawat taon. Ang halagang ito ay katumbas po ng 27 pesos kada araw. Hindi man ito ang lahat ay nakalaan para sa kanila, pero kitang-kita po na ang halagang ginugugol ng Estado para sa kanila ay maliit kumpara sa ibang mga pinagkakagastusan ng pamahalaan. Batid ko na mayroon naman pong umiiral na mga batas para sa pangangalaga sa kapakanan ng mga senior citizens tulad ng Republic Act Number 9994 o Expanded Senior Citizens Act na nagbibigay sa kanila ng 20% discount, VAT exemption, at marami pang iba. Republic Act Number 10645 na nagtakda ng mandatory PhilHealth coverage para sa lahat ng senior citizens. Republic Act Number 11916 na nagtaas ng social pension ng indigent senior citizens sa 1,000 kada buwan. At ang Centenarians Act na pinalawig ng Republic Act Number 11982 upang maisama sa makatatanggap ng cash gifts ang mga octogenarians, 80 years old, at nonagenarians, 90 years old. Meron ding nakalaang pondo ang pamahalaan para sa immunization programs laban sa influenza at pneumonia para sa ating mga senior citizens. Ngunit, Ginoong Pangulo, aminin po natin, hindi sapat ang diskwento at ayuda. Ang matatanda ay hindi nabubuhay sa discount card. Ang kailangan po nila ay tunay na kalinga at araw-araw na pag-aaruga. Sa akin pong pagbisita sa mga tahanan para sa mga matatanda tulad ng Home for the Aged at Golden Action and Reception Center for the Elderly and other special cases o GRACES, marami po sa kanilang mga residente ay mga homeless, inabandona o di kaya napapabayaan ng mga senior citizens. May iba din sa kanila na nawawala at tinutulungan ng center na mahanap ang kanilang pamilya. Kadalasan po sa mga residente noon ay mga natagpuang palaboy-laboy mag-isa sa kalye. Ang iba naman ay nirefer ng mga kamag-anak o ng local government unit. Sa tala po ng Department of Social Welfare and Development, meron lamang tayong 4 na pangunahing pasilidad para sa matatanda. Ang Haven for the Elderly sa Tanay, Haven for the Elderly sa Zamboanga, Home for the Aged sa Tagum, at ang GRACES sa Quezon City. Mga kasama, malinaw po na nakasaad sa ating saligang batas, the family has the duty to care for its elderly members, but the state may also do through just programs of social security. Opo, pangunahing tungkulin ng pamilya ang pag-aaruga sa matatanda. Ayon din po yan sa kulturang Pilipino. Obligasyon nating alagaan ang ating mga lolo't lola, mga matatandang magulang sa ating mga tahanan. Ngunit, hindi lahat ng pamilya ay may ganitong kakayahan. Hindi lahat ay may kapasidad na magbigay ng sapat at wastong aruga at kalinga. Lalo na po yung mga pamilyang ang mga miyembro ay kailangan maghahanap buhay sa panahon po ngayon para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Halos lahat na po ng miyembro ng mga pamilya ay nagtatrabaho at dahil po dito, wala na din po silang sapat na oras at marahil ay energy pa at pasensya
upang intindihin ang matatanda sa pamilya. Sa punto po ito, kailangan ang pamamagitan ng gobyerno. Tungkulin ng Estado na tumindig at tiyakin na mayroong sapat at wastong suporta na mainam para sa ating mga senior citizens. Hindi lamang bilang pagpapakita ng respeto, malasakit o pagpapahalaga, kundi bahagi ng obligasyon nito na pangalagaan at protektuhan ang karapatan ng mga napapabayaang sektor ng lipunan. Kaya't inihain po natin ang Senate Bill number 20, an act establishing at least one nursing home per city or province for senior citizens. Layunin nitong magtayo ng nursing home sa bawat lungsod at probinsya upang matiyak na ang ating mga senior citizens ay may tirahan, pagkain at personal na pangangalaga, serbisyong medikal at pangkalusugan, recreational at social activities upang hindi sila malumbay at mapag-isa, counseling at suporta sa iba't ibang pangangailangan. Pangangasiwaan po ito ng DSWD at local government units at poponduhan po sa General Appropriations Act. Hangarin po ng panukalang ito na ang ating mga senior citizens ay mabigyan ng komprehensibong kalinga sa loob ng isang pasilidad na mararamdaman po nila na sila ay binibigyan pansin, inaaruga at pinoprotektuhan. Sa pasilidad pong ito, sisiguraduhin po na bawat matanda ay mabubuhay ng komportable, makakakain at ng masustansyang pagkain, makakainom ng kanilang kailangang gamot sa tamang oras, makakaluhok sa mga programa na makakabuti po sa kanilang katawan at kaisipan. At higit sa lahat, ay mabubuhay ng may dignidad. Alam ko po, nasasabihin ng marami na ito ay may kaakibat na gastos at maaaring hindi mura ang maisakatuparan ang hangaring ito. Bagamat tila hindi natin magagawa ng isang bagsakan, ang malayong lakbayan daw po ay nagsisimula sa isang hakbang. Ang panukalang ito ay isang hakbang. Gawin na natin ito bilang down payment sa ating panahon. Mga kasama, huwag sana tayong husgahan ng kasaysayan bilang mga mambabatas na tumitingin lamang sa pangkalahatang kalagayan ng bagay-bagay at isinasantabi ang mga minorya tulad po ng ating mga senior citizens dahil ang tingin sa kanila po ay napakaliit na bahagi lamang ng lipunan. Na tila ba dahil dito ay wala na silang kabuluhan. Ang mga nagpapagaan ng buhay ng kapuspalad, sila po ay ginagaanan din ng kamay ng kasaysayan. Those who have made life kinder to these people are in turn rendered a kinder judgment by history. Kung kaya't sa harap ninyo, ako po'y nananawagan. Suportahan po ninyo ang nursing homes para sa ating mga senior citizens. Ayon sa United Nations, ang average life expectancy sa Pilipinas noong 2024 ay 71.79 years. Pagtapak po natin ng 60 years old, kapag tayo po ay mga senior citizens na, karaniwan po pala na meron na lamang tayong 11 to 12 years na taon sa ating buhay. Hindi naman po siguro kalabisan na hayaan natin ang ating mga senior citizens na makapamuhay ng may dignidad at seguridad sa mga nalalabing taon ng kanilang buhay. Sana po, imbis na sa mga guni-guning proyekto o sa mga magagarang sasakyan, relo at damit, pagsusugal mapunta ang kaban ng bayan, ilaan na lang po natin
sa pagbibigay ng tirahan at kalinga sa ating mga lolo at lola. Sa ganitong paraan, ako po'y naniniwala na tinutupad natin hindi lang ang ating tungkulin bilang mambabatas, kundi pati na rin ang ating tungkulin bilang mga anak ng bayan. Maraming salamat po. Mr. President. Thank you, Senator Padilla. Majority Thank Leader. you, Mr. President. First on the list is the distinguished gentleman. Senator Robin Padilla, panukalang batas Senate Bill number 20, or an act establishing at least one nursing home per city or province for senior citizens, appropriating funds therefore and for other purposes. Mr. President, my dear colleagues, the Commission on Population and Development has projected that by 2030, our country can already be considered an aging population. Bilang chairman po ng Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development, sisiguraduhin ko pong magsasagawa tayo ng pagdinig ukol sa panukalang ito. Ang Senate Bill number 20 ay na-refer sa aking komite noong Hulyo 29, 2025. Sa pamagitan po ng mga pagdinig na ito, makakalikom tayo ng mga mahalagang pananaw at rekomendasyon upang masiguro ng ating mga senior citizens ay mabibigyan po ng tamang atensyon, sapat na kalinga at mataas na kalidad na serbisyong medikal na tunay na nararapat sa kanila. In addition, Mr. President, I also filed Senate Bill number 596, an act establishing the geriatric specialty centers in the Department of Health retained hospitals and appropriating funds therefore. In this measure, the DOH is hereby mandated to establish geriatric specialty centers within DOH retained hospitals. Ito po ay referred sa Committee on Health and Demography. Nihiling ko din po sa Chairman ng Committee on Health na mabigyan tuon itong panukalang batas na ito para sa ating mga senior citizens. Ngayon po, kung mamarapati ng ating kasamahan mula po sa Camarines Norte ng ilang pong katanungan. Maaari po ba? Opo, isa pong karangalan ang makapagbigay din po ng mungkahi ang ating pong hinahangaan na journalist, Senator Erwin Tulfo. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Habang kanina po kayo ay nagbibigay ng talumpati, nasipat ko po at nasilip na may kahalintulad po na batas ito. Ito po ay Republic Act number 7876 or the Senior Citizen Center Act. Ito po ay naipasa noong Pebrero 14, 1995 at nagsasabi na establishment of a senior citizen center in every city and municipality. Hindi po kaya, Ginoong Pangulo, ito'y magdodoble na dito sa kung maipasa pa natin itong batas na ito, magdodoble po dahil halos kahalintulad po ang batas na ito sa RA number 7876. Opo, napakaganda po niyan, Ginoong Pangulo. Kung yaan po ang sitwasyon at yan din po ay nasilip din po ng ating pong staff. At doon po sa ating panukala, meron po tayong mga bagong idinagdag doon. At ang ating pong binigyan ng diin dito sa ating pong panukalang batas ay yung pong patungkol sa paglaki ng populasyon ng demensya. Ito po kasi ang nangyayari sa ating mga senior citizen po, doon po sila papunta sa sakit na ito na hanggang sa ngayon po, buong daigdig po ang nagkakaroon ng suliranin dito dahil ito po ay hindi pa rin po nagkakaroon ng lunas. Opo, at alam niyo naman po, ang demensya po, Ginoong Pangulo, sa pag-aaral po, ito po yung sakit na yung pong utak ng ating mga senior citizen ay parang lumiliit po at ang nangyayari po, yung pong naalala nila ay yung pong mga malulungkot po kung saan po sila nagkaroon ng trauma nung sila ay po bata. Yun po ang kanilang naiisip. Kaya ito pong batas, ito pong panukalang batas na amin pong sinusulong ay talaga pong nakasentro po dito sa demensya. Dahil alam naman po natin ang sitwasyon ng ating bansa na
karamihan po ay nasa laylayan. Karamihan po ay mayroong talagang kalungkutan. At dito nga po sa aming datos, napakalaking porsyento po ng mga napapabayaang senior citizen ay yung pong nasa mahihirap po. Ginoong Pangulo, sang-ayon po ba kayo na siguro mas maganda at mas mabilis kung ating pong amyendahan na lamang po ang Republic Act 7876 o ang Senior Citizen Center Act kaysa po ating pong ipapasa itong Senate Bill number 20 dahil magkahalintulad lamang po sila. Nais po ba ng Ginoong Pangulo na ay amyendahan na lamang po natin, balikan natin ang RH 7876. Ako po isang-ayon, Ginoong Pangulo, na hindi po talaga sapat yung sinasabing mga senior citizen homes para sa mga ating po mga senior citizen. Opo. Dahil ako po ay naging DSWD Secretary din po at napansin ko kulang na kulang po talaga at iilan lamang. Yung inyong pong proposal o inyong panukala na lagyan bawat bayan at bawat munisipyo ay napakaganda po nito. Sa sang-ayon po ba kayo, Ginoong Pangulo, na siguro amyendahan na lang po natin para mas mabilis ang RA 7876? Opo, tayo po bilang magkakasama po tayo sa lupon ng Senado, lahat po ng mga bagay na makatutulong po sa isang panukala para umusad at maging batas, tatanggapin po natin yan, lalo na po nasa inyo pong komite, Ginoong Pangulo, lahat po ng bagay ay tatanggapin natin sa ikagaganda po. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Panghuli na lamang po, nais ko lamang po bigyan ng assurance ang ating pong kasamahan na aalamin po namin ang komite po namin, Social Justice, Welfare and Rural Development sa DSWD kung bakit hindi po na-implement, saan po ang problema, bakit may ganitong problema, bakit may kakulangan, kung ito ba ay kakulangan sa pondo, dapat po nating alamin dahil ito po ay importante din po, tama po kayo, sa halip na daan-daang bilyong piso ang ginagasta sa flood control kung saan-saan po. Mas maganda na lang siguro na ito ay ginawa ng mga tahanan ng ating mga senior citizen. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Thank you, Senator Erwin. Majority Leader. Mr. President, the next to interpolate is the distinguished lady from the great province of Antique, our Tita Ganda, Senator Lauren Legarda. I move that she be recognized, Mr. President. Senator Lauren Legarda. Siyempre po, kaming mga senior citizen ay kailangan mag-participate sa ating debate. Opo. Inaamin ko po. Pero mas senior po ng husto ang minority leader. Malaki po, mga 20 years po ang mga ang minority leader po at saka deputy ba si Ping? Is he deputy minority leader? No. At si Senator Lacson po ay mga mga senior citizen pero higit po ang ilang dekada na pagka-senior po sa akin. On the record lang po. So I speak for them unless he's opposing my manifestation. Okay. So I speak for the senior citizens, not of this chamber. Kasi let's be practical po. Gist, what do you say, the gist, can I speak in English? The gist of the privileged speech of our esteemed colleague from Cam Norte and Mindanao are the senior citizens who are part of the vulnerable populations, yung mga naghikahos, yung mga nangangailangan, yung mga pamilya nila po ay walang kapasidad na tumulong sa kanila. Opo. Hindi dahil hindi nila mahal ang kanilang lola, lolo, tiyahin, magulang, kundi sila mismo ay hindi po nila maiakay ang kanilang sarili sa buhay dahil walang pamumuhay. Yun po. So marami naman senior citizens dito na siguro po may kakayanan mamuhay dahil meron tayong trabaho at mga sweldo. Opo. So, I would like to associate myself with the good senator from Bicol and Mindanao and Region 3, Nueva Ecija, that it is a continuing, perennial, and growing socio-economic concern. Because as one of the authors of the Senior Citizens Law and the expanded version in 2010, I think the latest version was 2010?
That was the original version. And then there was an amended version. What year was it? I'll check the year. I asked the good senator, are all the provisions which were well-intentioned actually being implemented now? I ask this, Mr. President, because when I speak to senior citizens, pagkausap ko po ang mga senior citizens sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan, ang kanilang problema o angal po ay hindi man nila natatanggap ang kanilang social pension na 1,000 piso lang kada buwan. Hindi pa yan makakabili ng kanilang mga pang mataas na kolesterol o maintenance ng mga medicines. So kung yun po ay hindi maibigay ng gobyerno na nakasaad sa batas, ay 1,000 per senior citizen na mahirap, ay paano tayo, bagamat ako'y sumasang-ayon sa inyong mungkahi na magtatag ng mga nursing home. Pangalawa po, ang mga binanggit nyo na government-run institutions for senior citizens, puntahan po natin. Sigurado ako mapapanghi. Sigurado ako ang mga kama sira-sira kung may kama. Sigurado ako walang mga sapat na mga tuwalya at mga gamit para sa ating mga senior citizens. So, we must provide at least the basic needs for our senior citizens in government-run facilities to have a site inspection on how the seniors of our country are being dealt with and treated, to make sure that their maintenance medicines are being given and that both healthcare sanitation facilities are provided for. Alam ko po yun dahil matagal na po nung ako'y naging chairman ng finance 10 years ago. Kami po ni Senator Binay nag-amenda po ng budget ng DSWD dahil natuklasan po namin na ang huling pag-rehabilitate o pag-ayos po ng marurumi at mga sira-sirang tumutulo na mga homes for the aged under DSWD ay naganap nung early 2000, panahon po ni Secretary Dinky Soliman noon. Fast forward 2015, sabi ng DSWD, and I think 15, 17, 18, I'm not certain, but before 2019, hay salamat, ngayon lang kami nagkaroon ng capital outlay na tulong mula sa Kongreso, sa Senado noon, dahil naging amendment. Ito po yung mahusay na insertion. Naglagay po kami ni Senator Binay ng 1 o 2 bilyon. Hindi po flood control yon. Yun po ay amendment sa DSWD budget para magtatag or i-rehabilitate ang mga existing na po na marurumi, sira-sira, walang plumbing, sira ang sanitation at marami pang upkeep. At minsan po ay sa aming pagbisita o pagdinig ay nasa floor, po nakalantad o natutulog or tabi-tabi sa isang kama at niwala pong sapat na unan o kumot at lahat. Kaya ako po'y nakikiisa sa inyo. Pero kung hindi kayang bayaran ng DSWD at mga lokal na pamahalaan ang 1,000 piso na pensyon nila na nakasaad sa batas, at kung hindi pa natin maibigay ang maayos na upkeep sa mga home for the aged, paano tayo, bagamat ako'y nakikiisa sa inyo, magtatayo ng nursing home sa kada LGU, sa kada syudad? Sana nga po. Pero papaano po? I cannot answer that question. Our chairman of finance can probably allocate. But siguro, even before we come up with the nursing home, bayaran muna natin. So, my question is, during the budget hearing of the SWD, I will ask so that they can prepare. I want to see, out of 1,600 cities and municipalities, sino ang may backlog sa hindi pagbayad ng senior citizen social pension. Dahil sa aking kaalaman, maybe the former secretary of DSWD who's there behind your back can answer this. Ang pondo, hindi naman diretso po sa DSWD, di ba? Ay ito binibigay sa local governments kung meron silang unliquidated advances,
hinohold ng national government. Therefore, ang nag-suffer yung DSWD. So pagpalpak po, or hindi competent, or for some reason, hindi marunong mag-liquidate yung LGU, ay wala pong ibibigay. Kaya, delayed po ang social pension. Tama ba ako? Dati kang DSWD, di ba? Okay. Meron ng direct release ngayon. Okay. So, meron tayo, nung 2022, an act increasing the social pension, to 1,000. But it's not, I am certain, out of the 1,600. So, if you have the information, our good senator, maari po niyong sugutin kung updated ba po ang 1,000 per senior citizen sa buong Pilipinas? Ginoong Per person? Oo. Ginoong Pangulo, kanina po, habang nagkakaroon po kami ng konting palitan ng mungkahi, nabanggit na po ito ni Senator Joel Villanueva at ni Senator Amy Marcos na meron nga pong pagkukulang diyan sa batas na pumasa na hindi nga po nababayaran. At ang katunayan nga po, nagkakaroon pa ng reklamo dahil yung iba ay nawala pa sa listahan. Iyaan po ay tinatanggap natin lahat. Ito pong ating pagtayo dito ngayon, ito po ay pagbubukas ng mata muli nating Para lahat. mapag-usapan. Mapag-usapan at maumpisahan po. Katulad po nung sinabi ko kanina, talagang ito'y malaking usapin kung saan manggagaling ang budget. Pero kailangan po natin umpisahan. Kailangan may isang hakbang. Kung meron po tayong isang syudad dito na sa kaunlaran ng Maynila o kung saan man pong region na pwede nating umpisahan. Kailangan po natin maumpisahan ito sapagkat alam niyo po, sa amin pong pag-aaral, ito naman po ginawa namin, hindi po ito parang hinulaan lang namin. Ito po ginawa namin pag-aaral, nagpunta po kami ng Israel. Tiningnan po namin yung mga nursing homes po doon, kung paano nila ginawa. Kung ikukumpara po natin ang nursing home sa ngayon, dito sa Pilipinas, at ang mga nursing homes sa ibang bansa na nagpapatakbo na po at ginagamit ang science, kasi po hindi naman po kasi pwede na pag pinag-usapan po natin ang ganitong bagay, ay wala pong science. Yes. Kailangan po, hindi lang puro care, hindi lang puro kung saan sila titira, hindi po Meron po kasing tayong tinatawag na mental health po ang nangyayari. Meron po itong kaakibat na mental health problem. Yung atin pong mga senior citizen ay dumadaan po doon sa, alam niyo naman po, sa salitang pagkaulyanin po, nagkakaroon na ng ulyanin. Kapag ka inasahan po natin, yung ibinibigay lang natin, ito, 1,000 o 500, bumili ka ng gamot mo. Minsan po nakakalimutan po ng ating mga senior citizen kung ano yung gamot niya mismo, kung anong oras niya iinumin yung gamot. Katulad din po ng sinabi po ninyo, yung mga kasama din po sa bahay, hindi na rin po sila naaalagaan dahil kailangan din po magtrabaho. Yun po yung mga bagay na pinag-aralan po namin at kung mauumpisahan lang po kahit sa isang lugar. Yes. Maumpisahan lang natin, mapakita lang po natin. Kasi po, dito po sa atin, laging ang usapin ay awa. Tama po yan. Maganda yan, yung awa. Pero kailangan dito sa usapin ng senior citizen na may karamdaman, kailangan po natin talaga yung salitang nursing homes ay palawakin natin. Hindi puro awa. Kailangan po talaga. Wala po tayong nursing home ngayon sa ilalim ng DSWD? Yung pong mga nabisita po namin, meron po yan Meron po yan. Opo, meron po. Itong mga home for the aged, yung not LC Gotches, na what was the one in Quezon City? Opo. Pero katulad po ng, meron po yan, marami po yan. Nabinanggit ko nga po kanina, yung mga pangalan nitong mga to, may Garces, meron po sa Tagum, meron po yan. Are they being run the way you envision it to be? Hindi pa po. Hindi po ganon. Kasi ang nakita po namin sa Israel, nung binisita po namin sila, yung pong mga matatanda ay nasa isang village. Village po sila, nasa isang lugar na medyo malayo po. Malayo po sila at yun yung kanila pong mga tahanan ay talagang tahanan. Hindi po sila yung sinasabi natin na nakahiga sa mga lapag lang.
Opo, hindi po sila parang nasa barracks, hindi po. Talaga pong pinararamdam. Kasi yun po yung unang-una eh. Sabi nga po ng research ang una-una muna dapat iparamdam dito sa mga matatanda ay sila ay nasa home. Sila ay nasa tirahan nila. Hindi sila parang itinapon mo lang doon at bahala na yung mga tao doon. Hindi po. Ang gusto po natin dito, maumpisahan po sa bayan natin, sa bansa natin, kung ano po yung isinasagawa na. Sumabay po tayo dito sa ginagawa ng ibang bansa. Kasi po ma'am, sa ibang bansa, nakasentro na po sila sa demensya. Dandun na po sila. Dapat po sumabay po tayo doon. Kasi kung puro care lang po tayo, kung puro awa lang po tayo, hindi po natin sila mabibigyan ng magandang buhay sa natitira nilang oras dito sa lupa. Siguro po, ang DOH ay dapat din magbigay ng wellness or even mental health programs, suggestions sa DSWD sa kanyang home for the aged or care homes or nursing homes which are already in existence so that there can be wellness programs for those experiencing dementia and or Alzheimer's. But I join you in your privileged speech, in your Senate bill, and perhaps I would request to be a co-author. My only concern is how do we fund it? But you're correct in saying na maari po magsimula sa isa. Opo. And if I may suggest, in the period of amendments of the GAA, you can very well suggest it with a small budgetary allocation. I'm certain that the Committee on Finance would allow you. That's an institutional amendment. It's not for your personal benefit. And maybe you can start it in your hometown of Cam Norte or even in Metro Manila. And it can be managed by the DSWT, following the template that you said that you had learned from in Israel. But I just put on record, Mr. President, first, thank you for your speech and for opening our minds and bringing it to the national conversation aside from all the investigations that the Senate is currently doing. Second, for the DSWD to please update this body when their hearing comes for their finance and budget on the updating of the status of social pension of all senior citizens in every LGU. I am told that it's distributed every 6 months. Okay, so I hope that the 1,000 per senior citizen actually gets to them. And third, a program of action between the DOH and the DSWD so that the mental health of senior citizens, especially those in homes for the aged run by government, will have a program for their mental health as well. So thank you to the good senator for answering my questions. Maraming salamat po. Thank you, Senator Ligarda. Majority Leader. Yes, Mr. President. Next to interpolate is Senator Raffy Tulfo. I move that he be recognized. Senator Raffy Tulfo is recognized. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Nais ko pong ipakita ang aking pagsuporta at papuri sa talumpati ni Senator Robin Padilla hinggil sa nursing home para sa ating mga senior citizen. Napakaganda po ng kanyang talumpati na nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa ating mga senior citizen. Kailangan po talaga ng ganong klaseng pakita sa kanila dahil may kasabihan, kung hindi dahil sa kanilang mga pag-aruga sa atin noon, wala tayo ngayon. So maraming salamat po, Senator Robin. At ako po'y interesado dito sa iyong batas dahil kamakailan lamang napunta po ang aking staff sa Calamba, Laguna para bisitahin ng isang nursing home na kung saan ito po ay tumatanggap ng mga senior citizen na inabandona mismo ng kanilang mga pamilya at umaasa lamang po sa mga donasyon mula sa mga pribadong citizens. Now, marami pa po tayong dapat gawin para sa ating mga senior citizen at buti po nasilip niyo yun. Hindi kailangan nila ng awa, kundi kailangan nila ng tulong. At
ano pang klaseng tulong dapat ibigay natin, yung nararapat doon man sa punto na malapit na yung tinatawag na sunset sa kanilang buhay, doon natin pakita yung ating pagsuporta sa kanila. Now, may mga katanungan lang ako, Senator Robin, kung iyong mamarapatin. Isa pong karangalan ang manggaling po ang katanungan sa ating idol. Salamat po, Senator Robin, Ginoong Pangulo. Sa ngayon, merong mga nursing home, iilan lang ata yan na pinupunduhan ng DSWD. Pwede ba malaman kung ilan yung mga nursing homes na yun at saan mga lugar ito para mabisita siguro natin at makita yung estado ng nursing home na yun at kung paano pinapatakbo. Kaya ako pinatanong yan kasi ngayon lamang nakatanggap ako ng isang sumbong sa Bukidnon na isang nursing home at kalunos-lunos yung itsura. Hindi ko pa malaman kung ito'y pinapatakbo ng gobyerno o ito'y privately managed na nursing home. Ilan po, Senator Robin, Ginoong Pangulo, ang mga nursing home na pinupunduhan ng DSWD? Maraming salamat po. Ito po, ito pong mga government-run residential care facilities po. Nabanggit po natin kanina yung meron pong 67 facilities managed by DSWD. Yun po yun. Pero ang focus po nito mga to ay sa Quezon City, yung Graces po. Yung meron din po tayong Haven for the Elderly, sa Tanay po yan, at sa Zamboanga. At meron din po tayong Home for the Aged, Tagum. Ang problema lang po nito, Ginoong Pangulo, wala po tayong, hindi ko po sila, maganda po yung kanilang ginagawa. Hanga po tayo sa mga nagtatrabaho dyan. Saludo po tayo kung paano po sila mag-alaga. Pero kung ikukumpara po natin ito ngayon kasi sa takbo po, kung ano po yung mga nursing homes sa ibang bansa, ay nahuhuli na po talaga tayo. Napakalayo na po ng itsura ng ating nursing homes kung ikukumpara po sa mga bansa na ginawa na po nilang science ang nursing homes. Nakakalungkot pong isipin na kung sino po yung mga pribado na nabanggit nyo po, marami din po akong kilalang may pribado, sila po yung mga nakakasunod. Medyo pa lang po kasi ngayon, iba na po ngayon ng mga nursing home talaga, solo-solo na po eh. Parang mga bahay-bahay na, tsaka ang tawag po nila doon is 1:1. Ano po? Ngayon po kasi, pagka kinumpara po natin sa atin, maswerte na po yung 1:10. Opo, yun po yung sitwasyon po ngayon. Sa ngayon po, Ginoong Pangulo, excuse me, sino ba ang mga taong nagpapatakbo nitong mga nursing homes, particular na yung pinupunduhan ng ating pamahalaan? Sino-sino sila? At pangalawa, follow-up. At sana sa panukalang batas mo, Ginoong Pangulo, maisama mo yung monitoring. Dapat meron regular na inspection sa mga pasilidad na ito para masiguro na nagagamit na maayos yung pondo para talaga sa mga senior citizen at naalagaan ng maayos yung mga senior citizens na nailagak doon. Ginoong Pangulo, ito po ay pinatatakbo po ng DSWD at local government po. Yung mga existing po na nursing homes. Opo. Ang doon po sa ating panukala, kapartner po natin talaga ang DOH dapat po talaga dito. Kasi ang sitwasyon po ng ating mga senior citizens sa ngayon po talagang yung mental health po talaga. Bukod po doon sa sinasabing pangangailangan sa yung pong tahanan, pagkain, opo, kasama po yun. Hindi po yung pwedeng mawala. Pero yung pong sa mental health po talaga tayo dapat mag-concentrate ngayon. Kasi alam niyo po, yung akin pong pagtayo po rito ay meron po talagang personal na sa aking puso. Dahil ako po, ang nanay ko po, nabanggit ko na po kanina, 90 years old, meron po siyang demensya. Nakikita po namin yun araw-araw. Ako po, pagkatapos ng session, diretso po ako sa kanya, sa bahay niya. Kailangan ko pong gawin yun dahil
Buong magdamag po yan, ang naaalala niya, dahil siya po ay may advanced dementia, ang naaalala po niya lahat ng malungkot sa buhay niya. Kaya kailangan po kami magpalit-palit ng magkakapatid para ipaalala po sa kanya ang magagandang mga alaala niya sa buhay. Torture po talaga sa matatanda ang magkaroon ng dementia. Sobra po ang paghihirap na 24 hours po minsan umiiyak. Talaga pong napakahirap po kung hindi po natin ito haharapin. Sa ngayon, kawawa po yung mga matatanda. Maraming salamat, Panghuli na lamang, Ginoong Pangulo. Marahil aking pong imumungkahi sa inyo na kailangang meron gumagawa ng monitoring sa lahat ng mga nursing home, whether ito ay pinapatakbo ng pamahalaan o ng pribado, dahil sa mga nakaraan, ako po nakakatanggap na sumbong na inaabuso. Nagpapatayo sila ng mga private nursing homes na umasa sa donasyon, pero yung kanilang mga pasyente doon or yung kanilang alaga doon ay inaabuso, minamaltrato, at hindi po binibigyan ng maayos na pagkain. Ito isa pong ehemplo lamang. Yan po ay sa Bukidnon at natanggap pong sumbong. Pwede pa pakita? Yan. Kalunos-lunos po yung itsura. So, sa nakikita niyo naman po dyan sa screen, Private po ito. NGO po yan. Non-government organization. Pero siyempre, sila ay tumatanggap ng donasyon. So, pwedeng gagamitin na ng front, magtatayo sila ng nursing homes, tanggap ng donasyon, at yung mga donasyon na tanggap nila, sa halip na ibuhos para alagaan yung mga senior citizens na may dementia, tulad ng nababanggit ninyo, binubulsa. So, kinakawawa. So, dapat talaga mag-create tayo ng isang task force na imomonitor lahat ng nursing home, whether pribado man o publiko. Ginoong Pangulo, napakaganda pong mungkahi at napakaganda po nito para sa aking staff din at sa committee po ni Senator Erwin Tulfo, sapagkat ako po'y naniniwala talaga na meron po talagang wala talaga mga puso na gumagawa nito at ginagamit pa yung matatanda. Maraming salamat po. Ito po'y ilalagay po natin ito sa ating panukala. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Pagpalain po kayo ng may kapal. Maraming salamat. Mabuhay po. Thank you, Senator Raffy Tulfo, Majority Leader. Yes, Mr. President, next to interpret is our Deputy Minority Leader, Senator Risa Ontiveros. I move that she be recognized. Can I request for a 1-minute suspension?
Yes, again, Mr. President, next to make a manifestation or interpretation is our Deputy Minority Leader. The Deputy Minority Leader, Senator Risa Ontiveros, recognized. Salamat, Mr. President. Maikling manifestation lamang po. Mr. President, I thank the good gentleman, Senator Robin Padilla, for bringing to our attention our shared concern and advocacy for our senior citizens. Bilang signatory ng Madrid International Plan on Aging noong 2002, umaasa ako na ang ating gobyerno sa pangunguna ng National Commission of Senior Citizens ay patuloy na isulong at itaguyod ang ating commitment para sa kalusugan, kagalingan at kaunlaran ng ating nakatatanda. Umaasa ako na sa ating Kongreso ngayon, maipasa natin ang mahalagang batas na tutungkod sa ating senior citizens na aking ding isinusulong. Universal Social Pension, libreng gamot na mga sinimula ng dinigin ni Chair Erwin sa kanilang Committee on Social Justice, geriatric centers, age-appropriate livelihood program para sa seniors, maging nursing and halfway homes and assisted living senior citizen centers, at maging ang anti-elderly abuse at proteksyon ng ating nakatatanda laban sa diskriminasyon, fraud, at ageism. Umaasa din ako na mabigyang pansin ng ating mga LGUs ang pangangailangan ng ating mga frail, bedridden, at oldest old age, pinaka may edad sa nakatatanda sa kanilang mga komunidad. Huwag din natin kalimutan na patuloy na suportahan ang pandaigdigang kilusan ng mga nakatatanda sa pagbubuo nila ng isang UN Covenant on the Rights of Older Persons. Malaking tulong din na kilalanin natin ang kakayanan ng ating mga senior citizens associations na patuloy pa ring nag-aambag sa ating mga pamilya at komunidad. Suportahan po natin ang organisasyon ng nakatatanda bilang kabahagi ng paggugobyerno mula sa lokal hanggang nasyonal. Bigyan po natin sila ng espaso na patuloy na mag-ambag ng kanilang karunungan batay sa kanilang mga naging karanasan. Bilang nasa bispiras na rin ang aking senior citizenship, sinasabi ko po, Mr. President, at ilang paligo lang ang tanda ni na minority leader sa akin. Bispiras po. Ewan ko rin kung anong sinasabi ni minamahal kong Senator Loren na ilang dekada na nakatatanda ni minority. O, 2 taon lang po, 2 paligo lang pong nakatatanda sa amin ni Senator Loren, si minority leader. Bilang ganun po, Mr. President, kaisa po ninyo ako sa patuloy na pagkilala sa karapatan ng nakatatanda sa pagpupursige tungo sa isang active and healthy aging at higit sa lahat, and communities. Mabuhay ang nakatatanda. Maraming salamat, Ginoong Senator Robin at Mr. President. Maraming salamat po, Senator Risa. Maraming salamat po Is sa Senator manifestasyon Tito ng ating kasama, Senator Risa Ontiveros. Salamat po. Is Senator Tito going to interpolate? Yes, Mr. President, next to interpolate is Senator Ronald Bato de la Rosa. I move that he be recognized. Another senior citizen, Senator de la Rosa? Actually, I wanted to interpolate Senator Legarda, but I will forgo. Senator de la Rosa. Thank you, Mr. President. Thank you. First of all, I would like to associate myself with the privileged speech of my very good friend, Senator Robin Padilla. And I am 100% in support of your intentions as to the legislations that you will be crafting in the future related to this privileged speech. And will the good gentleman from Camarines Norte yield to one question, Mr. President? Opo, isa pong karangalan ng makatanggap po ng katanungan mula po sa idol ng mga idol, ang pinakamatapang na senador dito po sa ating bulwagan. Thank you, Mr. President. Alam nyo, itong problema natin sa dementia is
talagang dapat mapaghandaan talaga ito dahil wala po itong pinipili. As you said, di ba? Mamayaman ka man o mahirap, pagdating sa ganong edad, malaki talaga ang tsansa mo na magsasuffer ka ng dementia. Take for example, Bruce Willis. Bruce Willis, he is suffering from dementia right now. And will the good gentleman share with my idea that pwede ba natin, because right now, sa kultura ng Pilipino, hindi pa gaanong open yung ating pag-iisip about home for the aged, nursing home, kasi parang, pag nakita natin yan, parang that's part of the Western culture, di ba? Sa Pilipino, talagang hanggat matanda ka na, hanggat mamatay ka, aalagaan ka talaga ng pamilya mo, hindi ka iiwanan. Kasi parang sa atin, when you deliver your elders or your elder member of the family to a nursing home, parang masamang sinyalis yan. Para bang, anong klaseng pamilya kayo? Inalagaan kayo nung matanda na yan, nung kayo bata pa, ngayong matanda na siya, hindi niyo gusto alagaan, i-deliver na niyo sa nursing home, di ba? Pero tayong ganong part of our culture, na talagang hanggang mamatay yung ating matanda, nasa atin yan. Hindi natin ihiwalay yan sa ating pamamahay. So, will the good gentleman agree with me kung in the future, during the crafting of such law, i-extend natin yung coverage, not only yung care for the elderly, care for the senior citizens, not only to those who are willing to go to the nursing homes, kundi pati yung nasa bahay. Nung sa bahay na ayaw pumunta doon. But still, they are suffering from, like for example, dementia, even neglect. Sometimes neglect from their respective families. Pero yung nga, ayaw niya talagang pumunta sa nursing home. Baka pwede natin ma-extend doon yung care, not only doon sa nursing home, kundi sa family home care. Will the good gentleman agree with that? Opo, napakaganda po ng inyong mungkahi. Sa totoo lang po, ganyan din po yung nangyayari sa aking mother, yung kinukwento ko po kanina pagka siya ay iyak ng iyak. Yung po lagi ang kinakatakot niya, idadala siya sa home for the aged. Yun po ang kanyang kinakatakot. Kaya lagi po kami kailangan palit-palit na magkakapatid na nakikita niya. Kasi totoo po yun. At ito pong ating panukala, hindi po dahil sa gusto natin mapunta sa nursing home, Kasi sa amin, every 3 months, palitan po sila, dalawa-dalawa. At bukod pa po doon, kaming magkakapatid, kailangan araw-araw, meron po na nakikita siya. Doon po yun sa amin, sa kapasidad namin, kaya namin. Pero doon po sa mga kababayan natin na wala po talagang kapasidad, na kailangan po silang magtrabaho, lahat sila, wala pong maiiwan doon sa bahay nila. Minsan po kasi doon po sa ginawa naming pag-aaral at nakita nyo po sa video, yung po mga matatanda po doon, naiiwan mag-isa sa bahay, nakakalimutan po nila kung sino sila, lumalabas po doon sa bahay nila hanggang sa nawala na. Nasagasaan pa. Meron pong nasagasaan, meron pong hindi niya alam kung saan na saan lugar. Yun po yung gusto po natin na talagang magkaroon po talaga ng lugar kung saan po pwedeng dalin ng mga kababayan natin na willing. Pero maganda po yung mungkahi po ninyo na pati po sa bahay ay pwede pong ma-extend yung ating batas. Napakaganda po niyan. At hinihingi po namin na kayo po ay magbigay ng mungkahi dyan mula po sa inyong opisina. Yeah, you can speak for me.
Your Honor. Thank you. Maraming salamat po. Napakaganda pong mungkahi. Thank you, Mr. Maraming President. salamat po. Thank you. Thank you, My Senator General. De La Rosa, Majority Leader. Yes, Mr. President. Mr. President, before we refer the speech of the gentleman to the appropriate committee, Mr. President, may I just make a very short manifestation and perhaps just ask one question if the gentleman from Camarines Norte would allow this representation. Sabi ho nung kasabihan sa atin sa Tagalog, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Noong pong tinalakay natin, Ginoong Pangulo, yung Republic Act number 11916 o yung Social Pension of Indigent Senior Citizens, tayo po yung nag-author at nag-sponsor dito sa floor. I remember then Senate President Tito Soto was so passionate about it na maipasaho natin ito ng matulungan lo at lola. And this law, Mr. President, and let me just put it on record, is consistent with the Sustainable Development Goal number 1, to end poverty in all forms everywhere, and Sustainable Development Goal number 3, to ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. And Article 3 of Section 11 of our Constitution also ensures that there shall be priority for the needs of the underprivileged, sick, elderly, and disabled. And so, Mr. President, we'd like to put on record our sincerest thanks and gratitude to Senator Robin Hood Padilla. We are also in full support of his bill. The more that we can do something, Mr. President, to honor and respect and take good care of our senior citizens, the better, Mr. President. It shows our character, Mr. President, yung karakter na bilang mga Pilipino na pinapahalagahan yung ating mga senior citizens. Mr. President, isa o dalawang tanong lang po, Ginoong Pangulo, if our distinguished colleague would be aware na kasi dun sa DSWD record, sabi doon, 4 million daw po, 4,085,066 yung indigent senior citizens na covered po ng social pension program na binanggit po natin. This is as of July 2025. As of November 2024 po, the number of waitlisted indigent senior citizens ballooned na po to an alarming 600,000 with no guarantee if they will be able to receive their pension this year, Mr. President. So we wanted to find out if the gentleman would give us some information kung yung mga lolos at lolas po ba natin sa ngayon, meron po ba tayong datos or information as to whether or not nakakatanggap po sila at nai-implement po itong batas na ipinasa noong pang 18th Congress, Mr. President? Una po sa lahat, maraming salamat po sa pagtindig ng ating best friend, ang aking BFF. Ang sinusundan ko pong yapak dito sa ating nakakapagbigay ng kaligayahan sa ating mga senior citizen. At totoo din po yun na lumolobo po ang dami ng ating mga senior citizen. Pero sa malungkot po na balita talaga, hindi po talaga nakakatanggap ang ating mga senior citizen dahil po hindi natin maintindihan kung bakit hindi po ma-implement ng tama itong batas na umiiral. Pero meron po talagang hindi nakakatanggap. Meron po nga po dyan na nagulat na noona nakakatanggap po nung 500, biglang hindi na rin po nakatanggap nung lumabas po yung 1,000 na imbis po ay matanggap po nila. Yun po yung mga ikinalulungkot natin na nakakagawa po tayo ng mga batas na talagang matitibay para po sa ating mga kababayan pero hindi po talaga na-i-implement. Ayun po talaga, madalas ko na pong madinig yan dito sa ating plenaryo na meron po talaga mga batas na hindi po ma-implement. Nakakalungkot po, Ginoong Pangulo, and we join the call of our dear colleague na noong pong tinatalakay natin ito, and I recall distinctly ito pong National Senior Citizens Council na nangako na sila yung magpupursiging i-implement itong batas na ito.
I remember during that time na may transition na period from DSWD to National Senior Citizens Council. Nakakalungkot po na mismong ang representasyong ito nakakatanggap ng mga reklamo. Yung iba po, hindi na nga nadagdagan, na-delist pa yung pangalan nila, Mr. President. At ang nilarason sa kanila dahil daw dodoblihin, kukulangin yung pondo. So, I would like to look into this matter in the coming budget deliberations here in the Senate. I would also like to put on record that we wanted to actively participate in the bills, in deliberating the bill of the distinguished gentleman from Camarines Norte and Nueva Ecija. Isa na lang pong bagay, Mr. President, na gusto kong malaman, yung pong given the demographic shift noon po in the next 10 to 20 years, Ginoong Pangulo, dear colleague, Senator Padilla, sabi po, yung magkakaroon daw po ng demographic shift in the next 10 to 20 years, we will have an aging society. Totoo po yun. At what long-term policy directions po kaya para ma-prepare natin ang ating gobyerno bilang mga mambabatas? Ano kaya ho yung pangmatagalang polisiya na direksyon na pwede ho nating tahakin, na pwede ho nating pagsimulan na ngayon pa lamang? And I'm sure the gentleman would know what to do, and if there are any recommendations that he would like to pursue, Mr. President. Napakaganda po ng katanungan ng ating BFF. Sapagkat alam niyo po, hindi lang po tayo ang bansa na aging. Halos ang Japan po ay aging, ang Korea, aging din. Pero kung mapapansin niyo po, nagiging maganda ang pagtanda ng mga tao doon. Sapagkat yung pong kanilang gobyerno ay nakakapagbigay ng magandang alaala. Alam niyo po, napakaganda po na ilagay natin sa bawat isipan ng mga Pilipino na sa kanilang pagtanda, hindi sila magiging kawawa at merong nakahandang pasilidad para sa kanila, merong science para sa kanila na nag-aantay na maganda po ang kanilang kahihinatnan. Yun po yung unang-una po nating dapat hakbang na katulad po natin na malapit-lapit na rin po tayo. Ako po ay ilang taon na lang din. Ilang taon pa po Hindi pa po. Ilang taon pa po. Napakaganda din po na sa mga katulad din po natin na Senator Joel, alam po natin na sa pagtanda natin ay merong nakalaan sa ating maganda pa ring kinabukasan. Hindi po, alam niyo po ba sa ibang bansa yung mga senior citizen ay binibigyan pa rin ng karapatan magtrabaho? Pagka umikot po kayo sa Japan, sa Korea, makikita nyo po dyan, yung mga matatanda, nagtatrabaho pa rin. Alam po, yan po yung mga dapat nating harapin pa. At magkaroon daw din po tayo ng mga panukala pa patungkol dito, na yung mga matanda na gusto pang magtrabaho, dapat ay hayaan pa nating magtrabaho. Hindi yung pinipilit silang mag-retire na. Alam nyo po, ang taong may ginagawa, yung pong naabala pa rin sa kanyang sarili at sa kanyang komunidad, yan po ay nagkakaroon ng magandang mental health. Ang tao na wala nang ginagawa at nauupo na lang, doon po nag-uumpisa ang depression. Kaya po sana ang hiling ko, yung mismong ating pong bansa, at alam ko naman po lahat po tayo dito, sa bulwagan na ito, yun po ang ating target. Ang target natin, maging maganda ang kaayusan ng ating bansa. Yun na po ang pinakamaganda po nating pwedeng gawin. Magkaroon ng magandang direksyon ng ating bansa para po yung ating pagtanda ay maging maganda hanggang dulo. Maraming salamat, Ginoong Pangulo, at marahil isang magandang oportunidad para muling sabihin dito sa bulwagang ito, yung pong ating ipinush na Lifelong Learning Act ay enrolled bill na po ito at napasa na ng both houses, and hoping, Mr. President, that this will also help
our people, especially our dear senior citizens, dahil kalakip ng batas na ito, ng panukalang batas na ito, yung pong from sa sinapupunan hanggang doon sa sementeryo, Mr. President, meron pong nagbibigay guidance at pagbibigay gana na mabuhay pa ng maayos, matiwasay, at may alaga, aruga o pagkalinga ang ating pamahalaan para sa ating mga senior citizens. Let me end, Mr. President, by quoting yung pong sinasabi ng Biblia sa Psalms chapter 71, verse 9. Ang sabi po doon, "Do not cast me away when I am old. Do not forsake me when my strength is gone." May God bless us all, Mr. President. And again, let me put on record my sincerest thanks and gratitude to Senator Robin Hood Padilla. And I'm one with him in pursuing and pushing for measures that would help our beloved senior citizens. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Thank you, Majority Leader. Mr. President, there being no other member who wishes to interpellate the good gentleman from Cam Norte, I move that we refer the privilege